At dahil nga matagal-tagal na tayong hindi nakakakain ng kilawin, ay isa-satisfy natin ang cravings na yan for today's video. Kaya naman before that ay niyaya ko na nga itong si Habi na pumunta nga dito sa palengke para bumili ng isdang tuna. At ito na nga kaagad ang bumungad sa amin pagdating namin sa palengke. Mga fresh na klase-klaseng lamang dagat na galing pa sa mga malalapit na isla dito. Pumasok na nga rin kami dito sa may looban kung saan nagbebenta ng mga isda. At finally nga ay nakita ko na itong hinahanap kong isdang tuna na sobrang sariwa pa at tamang-tama nga sa gagawin nating kilawin. Bumili na nga rin pala ako dito ng kalamansi, sili at nitong mangga. At pag-uwi nga namin ay nadaanan nga namin itong pinakamalaking moske sa lugar na ito. Mas malaki na nga pala ito ngayon kaysa noong unang pagdating ko dito. Mga ilang beses na rin nga pala itong nirenovate at saka pinalitan ng pintura. Kaya naman mas lalong gumaganda pa. Ayan nga at pagkarating nga ng bahay ay sinimulan ko ng hiwain nitong isda. Bale yung slice na nga pala yung binili ko para mas mapadali pa ang pag-prepare. Naghiwa na nga pala ako ng pangprito at itong pangkilawin naman ay hiniwa ko na ng maliliit na slice. Ito nga palang isdang tuna ang pinakagusto kong gawing kilawin. Dahil nga sa mas masarap na, ay sobrang bilis nga lang i-prepare compare doon sa ibang klase ng isda. Nilamasan ko nga lang ng asin at ng kaunting turmeric itong piprituhin ko. Gusto ko kasi na may kaunting turmeric para mawala talaga yung mga natitirang lansa ng isda. Karamihan sa kanila dito ay yung sampalok naman yung ginagawa nilang pang-alis ng lansa ng isda. Kaso nga lang mabilis mangitim nung isda pag piniprito kaya turmeric na lang nilalagay ko. At nang mainit na nga ang mantika ay sinimulan ko na nga magprito. Yung medyong may pagkaluto nga na pagprito ang bet ko dito kaya hayaan na muna natin dyan ng medyo matagal-tagal. At dito naman sa isda ang pangkilawin natin ay binabad ko muna sa suka. At saka hinalo-halo lang ng konti para naman ma-incorporate ang pagkababad. Then isinet aside na muna ng ilang minuto para maluto nga. Sunod naman ay inihanda ko na nga itong mga sangkap na kakailanganin natin mamaya. Itong sibuyas at talaga namang hindi kompleto ang ating kilawin kapag wala ang sibuyas. Mas marami, mas masarap. Sunod naman itong luya na inislice ko na rin ng maliliit katulad nito. And of course ang ating pangmalakasang mangga. Binigay nga lang to sa akin kanina doon sa pinagbilhan ko ng kalamansi at sili. Pangmaramihan kasi ang benta nila dito, yung tigi-isang plastic na malalaki. Sabi ko nga isa lang sana ang bibilhin ko, ipanghalo ko lang nga sa kilawin na gagawin. Kaya ayan, sabi niya bigyan niya na lang daw ako ng isa. Kaya thank you sa'yo ate. Eto na nga at naluto na nga rin ang ating piniritong isda, kaya iniahon ko muna. Panay nga tikim ko dyan hanggang sa maubos ang isang slice. Dahil sa pagka-crispy nga ay sarap papakin. At finally nga ay naluto na nga rin itong isdang binabad natin sa suka kanina. Kaya inalis ko na nga rin yung sukang pinagbabadan dyan kanina. Kaya inilipat ko na nga rin dito sa mas malaking bowl para mas madaling mamekos-mekos itong mga sangkap. Inihalo ko na nga lahat dyan ng mga inislice nating sangkap kanina. Pagkatapos naman ay pinigaan nitong kalamansi. Mga nasa 8 pirasong kalamansi nga ang piniga ko dyan. Hindi ko na nga masyadong dinamihan pa ang paglagay ng kalamansi kasi nga maasim na nga itong isda kasi nababad na ng suka. Pero depende pa rin yan sa kung anong trip natin. Kung bet nyo yung mas maasim ay pwede namang damihan. Then binudburan ko na nga ng asin at pampalasa. Tansya-tansya lang yan hanggang sa makuha ko ang linamnam na gusto ko. And of course, itong isang sangkap na para sa akin ay hindi dapat mawala kapag gumagawa tayo ng kilawin. Ay itong sili at para naman talagang may sipa itong kilawin natin. At ayan na nga, at itsura pa nga lang ay nakakatakam na talaga. Sobrang sarap na sarap nga talaga ko dito kasi tamang-tama sa panlasa. At ayan na nga, pagkatapos nga ng paghalo-halo ng mga sangkap, ay ready na nga ang ating kilawin na isdang tuna. Kaya naman, kain po tayo! Thank you for watching and see you on my next vlog!